Magandang araw mga kamarino. Ako nga pala si Roy, isang crew dito sa cruise ship. Ngayong araw, ikikwento ko sa inyo kung paano ako nakapasok dito at kung anong buhay namin dito. Bago ako magbarko, nag-Saudi muna ako ng 2 taon. Yun ang naging matibay at malakas na experience ko na ginamit ko sa pag-apply. Pagkatapos ng 2 taon na kontrata ko sa Saudi, umuwi ako para magbakasyon. At para na rin makasamang ex-girlfriend ko, pero misis ko na ngayon. At ayun na nga, nagsama na kami. Hanggang sa makabuo kami ng cute at makulit na bibong bata. Nung nalaman kong buntis si misis, nawala na sa isip ko ang pag-abroad. Kasi ang gusto ko, makasama ko sila at masubaybayan ko ang paglaki ng bata. Kaya pumasok sa isip ko noon ang pagbi-business para hindi na umalis ng bansa. Nung una, okay ang kita. Pero nung tumagal, pahina ng pahina. Yun ang nagtulak sa akin para mag-abroad ulit. Marami akong in-applyan na agency papuntang Middle East at sa Taiwan. Nung time na yun lang naman ang naisip ko na applyan. At sa tingin ko, yun lang naman ang mabilis pasukin na bansa. Habang nag-a-apply, naglalako ako ng mga gulay-gulay at mga isda, karne, sa bahay-bahay. Gamit ang motor na napundar ko nung nasa Saudi ako. Para kahit papano may panggastos sa pag-apply. Hanggang sa isang araw napadaan ako sa Magsaysay. Pauwi na ako nun at sabi ko sa sarili ko nun, ito na yung last na agency na papasahan ko ng resume. Doon din pumasok sa isip ko, at least dito kahit umalis ako, 6 to 10 months lang yung contract. At ayun na nga, within 3 weeks, tinawagan ako for interview. Tuwang-tuwa ako nun kasi kahit wala sa isip ko yung pagbabarko, nabigyan ako ng chance para ma-interview. Ang ina-applyan ko nun ay waiter kasi yun naman talaga yung experience ko. Pero nagulat ako. Bago kami interviewin, briefing muna kami. Ang akala ko, tungkol sa waiter yung pag-uusapan. Yun pala, tungkol sa F-bus. Sabi ko sa sarili ko nun, maganda pakinggan ah, food and beverage assistant. Pero nung nag-umpisa na magsalita yung agent, laking gulat ko kasi tungkol sa paghuhugas sa mga plato at malalaking kaldero na hugasan ang dinidiscuss. Kaya nung time na yun, no choice na ako. Dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng trabaho na kahit malayo sa pamilya ay saglit lang. At ayun na nga, na-interview na ako. Isang araw lang tinawagan ako, pasado ako. Hindi ko alam ang nararamdaman ko noon, kung matutuwa ako o malulungkot dahil sa posisyon na binigay sa akin. Siya nga pala, nung natanggap ako, passport lang ang meron ako. Pagkatapos pumasa sa interview, background check naman. Doon i-check lahat kung saan ka graduate, saan yung experience mo dati, at anong company mo dati. So nung okay na lahat, may in-house training pa. Sa in-house training pa lang, doon ka na matututo at magkaka-idea kung anong ginagawa ng galley utility dito sa barko. Number 1 dyan yung 3 bucket system. At syempre, yung paghugas ng pinggan at saka malalaking kaldero. Habang nagtitraining, sinasabay ko ang pagkuha ng mga requirements katulad ng Seaman's Book, kasama dyan ng mga trainings para makakuha ng Seaman's Book. Bago nga pala mag-in-house training, magma-marlin test ka pa. Yung exam na yon, doon masusubukan ang vocabulary mo sa wikang Ingles. Kasi ang number 1 na ginagamit dito na lingwahe ay English. Pero kahit English Carabao tayo, kahit papano nakapasa tayo. So ayun na nga, tapos na yung training at saka exam. Kumpleto na rin ako ng documents. Ang sumunod doon, kumuha ko ng US visa. Kasi yung first na barko ko ay pupunta ng US, kaya kailangan natin ng US visa. Pagkakuha ko ng US visa, nag-medical kaagad ako. Kasabay nun, malapit na rin manganak yung misis ko. December 14, pinanganak yung anak ko. At nung araw na yun, nagkaroon din ako ng joining date. January 8 ang sampa ko. Kaya nung umalis ako ng bansa, wala pang 1 buwan ang baby ko. Kaya pumasok sa isip ko na wag nang tumuloy. Pero nang dahil sa kagustuhan kong mabigyan ng mas magandang buhay ang aking mag-ina, nilakasan ko ang loob ko. At ayun na nga, dumating na yung araw ng sampa ko. Bale 16 hours yung biyahe namin papuntang UK. Bago kami sumampa ng barko, nag-hotel muna kami na isang gabi. Tuwan-tuwa ako kasi napakalamig. Kinabukasan nun, sinundo na kami ng bus papuntang Southampton sa pier, kung saan nakadaong yung barko namin.
Nung nakita ko yung barko, namangha ako kasi sobrang laki. At ayun na nga, first day namin, nilibot kaagad kami sa area kung saan kami magtatrabaho. Kasabay niyan, mga induction. Kapag first day mo kasi sa barko, maraming induction para sa safety, training at familiarization sa barko. Kinagabihan doon, nag-umpisa na yung trabaho namin. At doon na nga, bumungad ang mga libo-libong plato. Kung ang trabaho ng mga chef ay tagaluto ng pagkain ng pasahero at ang mga waiter naman ay taga-serve ng pagkain, kami naman yung mga tagahugas ng pinagkainan nila at mga pinaglutuan ng mga pinagkainan nila. Kami yung lagi nahuhuling umuuwi kasi pagkatapos ng operation, pagkatapos ng hugasan ng mga plato at ng mga kaldero, ay kailangan pa namin maglinis ng area namin, lalong-lalo na yung machine na ginagamit namin pang hugas. Ang pagiging galley utility dito sa barko, dito masusubukan ang tapang at tatag mo sa trabaho. Kaya pag naranasan mo to at nalagpasan mo to, yung mga susunod na posisyon ay maning-mani na lang sa'yo. Dito kasi sa galley utility maraming oportunidad dito. Pwede tayo ma-promote bilang chef, waiter, o kaya sa bar. Depende na lang sa'yo kung ano talaga yung hilig mo at kung ano talaga yung experience mo. Siya nga pala, pagpapunta ng US yung barko ninyo, 1 buwan ng preparation, 1 buwan nakatakot-takot na linisan, lalong-lalo na sa galley. Sa US kasi napakaigpit, kaya pag nasa US na ang barko ninyo, may papasok o sasampang auditor. Ang tawag sa audit na yun ay USPH, United States Public Health Audit. Yung unang sinampa akong barko kasi World Cruise, kaya halos lahat ng bansa napuntahan namin. Yun naman ang kagandahan na nagtatrabaho dito sa barko. Talaga mapupuntahan mo lahat ng mga lugar na hindi mo pa napupuntahan at yung mga lugar na nakikita mo lang dati sa mga picture o kaya sa mga video. Hanggang sa natapos ko yung kontrata ko at ayun na nga, nagkaroon ako ng appraisal kaagad, suitable for promotion as a junior waiter. Kasi yun naman talaga yung linya ko at experience ko. Kaya yun yung pinili kong department sa restaurant. Pagkatapos ko ng junior waiter, naging assistant waiter hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang promotion. Kaya payo ko sa mga nagtatanong kung paano mag-apply dito sa cruise ship at sa mga nagbabalak pumasok dito. Kung may experience naman na kayo, magpasa lang kayo ng magpasa ng resume. Yun yung first step natin. Kung pwede, pasahan nyo lahat ng mga agency dyan sa Pilipinas. Kung sakali may trabaho kayo, wag muna kayong magre-resign. Kasi ang pag-a-apply sa cruise ship ay kailangan ng mahabang pasensya. At sa mga galley utility, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tiyaga lang ng konti, sipagan nyo lang. Balang araw, po-promote din kayo. Sipagan mo lang, magsumikap ka. Balang araw, magbubunga lahat ng pinaghirapan mo. Kung sakaling nahirapan ka na sa trabaho mo, isipin mo lang lagi ang pamilya mo, ang mga pangarap mo.